Magandang araw po mga kabayan. So ngayon, isi-share ko lang po ng mabilisan kung paano ba namin ginagawa yung due diligence sa mga binibili namin, sa mga plano naming bilhin property sa developer's perspective naman. Kasi usually ang nababasa natin, napapanood natin is kung paano ba natin gawa ng due diligence yung mga binibili nating property individually, yung galing sa mga individual property owner for the purpose na patayuan din natin ng sarili nating bahay, which is napakadali lang gawin ng due diligence noon. Kumuha ka lang ng certified true copy ng document sa RD, tingnan mo kung may mga annotation, encumbrance, palinis mo yung encumbrance, alamin mo kung buhay pa yung may-ari ng lupa kasi kapag pumanaw na medyo mas komplikado, dapat mag-execute ng EGS, kailangan mong alamin kung kompleto ba yung mga tagapagmana, kung nagkakasundo ba sila, otherwise magkakaproblema ka sa paglilipat ng titulo, yung mga tipong ganon, tapos ibibisitahin mo lang yung property, mag-ocular ka, para malaman kung may encroachment ba na nangyari o tenanted, yung mga ganon na basic due diligence kapag bibili ka ng property na plano mong patayuan ng bahay or yung personal mong property investment. Sa developer side naman, iba po yung ginagawa naming due diligence, mas malalim po, ano? At pasadahan lang po natin, magbigay lang po ako ng mga ibang halimbawa. Unang-una po, tinitingnan namin kung ano yung land use plan ng naturang yung potential property, kung ito ba ay agricultural, residential, ano ba yung category niya sa CLUP. Ano ba yung CLUP? Ito po yung Comprehensive Land Use Plan na ina-update ng DSUD, inaano nila sa LGU na itong particular na lupa na ito, ang gamit lang nito ngayong taon from 2020 to 2025, for example, is agricultural. So mahirapan kasi kaming mag-apply ng land conversion kung hindi tumatama yung plano naming project doon sa bibilhin naming lupa based on CLUP. So isa po yun. Ano? Pangalawa po, kung ang nabili namin property halimbawa sa Quezon Province at maraming tanim na nyog or kung may kunting tanim na nyog, kumukuha po kami ng permit sa PCA. Kami dito sa Calabarzon, may PCA office po sa Lipa, Philippine Coconut Authority. Kung sakop ba ng PCA yung area, yung particular na lupa na bibilhin namin. Kukuha po, mag-secure kami ng re-request kami ng PCA clearance, PCA certificate, then pupunta si PCA employee, staff, engineer doon sa mismong area para itingnan kung may mga tanim nga itong mga coconuts. Kasi may batas na po protekta sa mga ano natin ng mga coco lands. So, halimbawa, ganun din po sa SRA, sa Sugar Regulatory Authority sa Quezon City. Nagsisecure din kami ng ganun din kung gaya ng sa PCA, nagsisecure din kami ng SRA clearance or certificate. Kasi ang mga certificate na ito, kinakailangan naman namin ng developer ng company pag nag-a-apply ng sari-saring permit, gaya nga po ng development permit. Kasi for development po yung purpose. Ano pa ba yung mga dapat namin gawan ng due diligence? Yung sa DPWH, yung Republic of Public Works and Highways, check din po namin kung yung particular ba na lupa, halimbawa ako bilang isang land acquisition assistant manager or supervisor, may nakita akong property malapit sa highway, napakagandang gawing subdivision, bago po namin i-acquire itong property ito, i-confirm ko, i-due diligence ko sa DPWH kung apektado ba ito ng future road widening. So, yung mga tipong ganun, part po ng mga due diligence namin yon. So, ano pa ba yung mga namin sa NAIA, kung yung mga NIA sa Cavite, National Irrigation Association, check namin, halimbawa, malapit sa creek o agricultural, palayan, at napakamura nga naman, gusto naman i-acquire, pero sakop pala ng NIA sa Cavite, yung main office nila. Ito pinupuntahan ko sa Cavite, pabalik-balik din ako doon para mag-secure naman ng certificate ng irrigation. Dapat yung lupa na gusto namin bilhin ay hindi siya within the irrigation authority. Otherwise, ganun din, magkakaproblema kaming apply ng sarit-saring permit, gaya ng land development, at hindi namin matatapos yung proyekto. Parang masasayang at matitengga lang yung property pag nabili namin. Ang purpose na lang doon, magiging land banking. Ano ba yung land banking naman sa perspective ng mga developers? Ito naman yung mga lupang binibili ng piso ngayon, and after 20 years, maging 1,000 per square meter na yung presyo. Hinihintay, bibili sila ng property ngayon for land banking purpose, ibebenta nila after 20 years ng kung binili na ng 10 pesos per square meter ngayon, after 20 years, ibebenta nila ng 10,000 per square meter kapag na-commercialize na yung area, na-develop na yung area. Usually, ganun din yung isang ng mga land developers, for your information lang po mga kabayan. So, yun lang po. So, due diligence ng mga real estate developers sa amin, yung mga company pinapasukan ko is iba po.
mas malalim, mas advanced kumbaga kaysa mga due diligence na ginagawa. Ako dati, galing ako sa pag-aahente ng lupa at bahay, gumagawa din ng due diligence, pero nasa basic, yung mga basic due diligence lang ang aming ginagawa noon. Itong ginagawa namin ngayon is talagang pang standard na ginagawa ng mga malalaking, kahit mga malalaking developer dito sa Pinas, ay ganun din po yung proseso na sinusunod sa due diligence. At isa pang napaka-importante na inaano namin ngayon is yung political due diligence. Ano po yun? Well, para bigyan ko kayo ng isang simpleng idea, ano ba yung political due diligence? Halimbawa kasi kung ang project namin is memorial or libingan, hindi po kasi basta-basta makakuha ng permits ng mga libing kasi kailangan namin mag-secure ng iba't ibang uri ng permit. So napaka-importante niya. Halimbawa, yung unang sinabi ko nga, sa barangay level pa lang kailangan naming makuha ang side ni Kapitan at mga residente. Yun nga po, gumagawa ng public hearing si Kapitan, pagpupulong, tatawagin niya yung mga residente niya o sino sa inyo ang sumasang-ayon at sino naman sa inyo hindi sumasang-ayon na magtatayo daw si developer na ganito ng libingan o memorial project dito sa ating barangay. So kailangan kasi mas marami ang sumasang-ayon para mabilis po yung proseso namin ng mga permit. So kapag nakakuha na kami ng barangay clearance, barangay resolution, ang ginagawa namin, iaakyat naman namin yon sa panlalawigan. Pagtitibayin naman nun, halimbawa sabi ni Kapitan, ito, out of 100 residents, 60 yung pumayag. So okay na po kami dun, pumirma na lahat yung 60 residents, kasama si Kapitan at mga konsehales, nakagawa na ng barangay resolution, nakuha na namin yung barangay clearance, iaakyat naman namin yun sa panlalawigan para pagtibayin naman yung desisyon ni Kapitan. At kung sa ibang pagkakataon pa po, pag gusto naming makasigurado talaga, pag napagtibay na ng panlalawigan, ng LGU, iaakyat naman namin yun sa provincial, sa mas mataas ulit, para pagtibayin pa yung nagawang reso na yun. Bakit po kailangan namin gawin yun, mga kabayan? Para pagdarating man yung time na halimbawa next year, hindi pa namin natapos yung proyekto, hindi pa kami nakapag-acquire ng mga permits, land dev, license to sell, COR, at nagkaroon ng eleksyon sa susunod na eleksyon. At si Kapitan na nag-approve dun sa barangay reso is natalo or hindi na tumakbo, huling termino na niya. Tapos yung sumunod na uupong Kapitan is kumambyo. Ano ba yung kumambyo? Ibig kong sabihin, kahit na aprobado na ni outgoing captain, barangay captain, yung dating permit namin, magtayo kami ng libingan dyan, yung sumunod na nanalong Kapitan ay hindi siya sumasang-ayon, or kahit na sumasang-ayon pero gusto niya ng konting, alam mo yon, hindi kasi tayo pwedeng magbitaw ng salita kasi baka magkaroon tayo ng violation. Kailangan din ni bagong Kapitan ng konting pondo. Halimbawa, ganun na lang po yung sabihin ko. And ayun nga, para maiwasan yun, pag napagtibay na namin sa lalawigan at sa provincial, wala na po magagawa yung susunod pang Kapitan. Yun po yung political due diligence naman. May sinusunod naman kaming proseso dyan based naman dun sa advice and guidelines ng aming company attorney. So yun lang po, at sana may natutunan kayo sa simpleng information na shinare natin ngayon. Yun lang po, magandang araw.